Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Mukhang nabuko at nabuko na ito si Speaker Romualdez. Nabuko na ito ng ilang senador at ilang kongresista ho mga ka-action na nasa likod daw di umano sa nasabing kontrobersyal na bayaran sa nasabing People's Initiative na kung saan pinipipirmahan sa ating mga kababayan. Ito po, Martin Romualdez, sir. Ito po, isa sa mga representative ay may nakalap na ebidensya na kung saan si Romualdez daw ang nasa likod sa nasabing People Initiative na pirmahan ho mga ka-action. So panoorin po muna natin. May mga nakalap na raw na ebidensya si Congressman Pantaleon Alvarez kaugnay sa umunoy pamimigay ng ayuda kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Ang itinuturo niyang nasa likod ng inisyatibo si House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Itong si Martin Romualdez, kanyang initiative lang yan. Sa kabila ng mga nauna niyang pagtanggi, si House Speaker Martin Romualdez pa rin ang itinuturo ng dating speaker na si Congressman Pantaleon Alvarez na nasa likod daw ng gumugulo ngayong People's Initiative. May mga nakalap na raw siyang ebidensya ukol sa umunoy pamimigay ng ayuda kapalit ng pirma na gagamitin daw niya sa petisyong plano niyang ihain laban sa People's Initiative. Habang ginagawa nila yung mga pagpapapirma ngayon, dinodocument ko rin. Para pagdating ng oras, kung kinakailangan akong mag-file ng petition din sa Supreme Court. Kahit si Senator Coco Pimentel, tila kumbinsidong may kinalaman sa PI ang speaker. Kaya panawagan niya sa pinsan ni Romualdez na si Pangulong Marcos. Bakit papayagan ng presidente na mabulabog yung administration niya ng ganitong issue na People's Initiative pa na parang ginamit ng mga members of Congress ang mode for the people? The president should have nipped this in the bud. Sinusubukan namin makuha ang panig ni Romualdez, pero ilang beses na rin niyang pinagdiinang hindi niya utos ang People's Initiative. So you didn't give any orders po? Si Albay 1st District Representative Ed Selagman, pinag-aaralan namang maghain ng petisyon sa COMELEC. Krimen anya ang napapaulat na umano'y pamimili ng pirma. Sa Bohol naman, hinihimok ni Talibon Bishop Patrick Daniel Parcon at Tagbilaran Bishop Alberto Uy ang publikong huwag magpaloko sa mga nagpapapirma sa PI. Ang isang nagsusulong sa PI, iginiit namang walang kinalaman ng speaker sa pangangalap nila ng pirma. Wala naman na direct involvement sa speaker. As you will recall that siya lang ay hinahayaan niya lang itong proseso na dumaloy and let the natural course of it takes its course. Handa rin daw silang harapin ang mga petisyon laban sa People's Initiative. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin at napanood na po natin. PI, People Initiative. People Initiative nga ba ang tawag dyan? O baka naman People Forcer. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, ito, opinion ko lang ito mga ka-action, mga kakamping, no. Kung gusto nyo po talaga malaman ang katotohanan, kung sino ang nasa likod, total, tumatanggi naman si speaker. Kung gusto nyo po talaga malaman ang katotohanan kung sino talaga ang nasa likod ng nasabing bayaran na 100 pesos para pirmahan ang nasabing People Initiative, napakasimple po. May kasabihan po tayo,
Kung gusto, may paraan. Pero kung hindi gusto, maraming dahilan. Diba? Pero kung hindi gusto, maraming dahilan. Inulit ko lang kasi medyo malabo. Diba? Totoo yun mga ka-action. So, bakit hindi nyo po ipatawag ang nasabing nagpapapirma at nagbibigay ng 100 pesos dyan sa Senado o sa Congress? Diba? Imbestigahan nyo dyan. Ngayon, kung hindi nila sasabihin dahil natatakot ho sila, pwede nyo din gawin ang ginawa nyo kay Badoy at Siles. Diba? I-cite in contempt nyo. Tingnan natin kung hindi sila sabihin kung sino ang nasa likod. Diba? Diba mga ka-action? Napakasimple kung gusto nyo or seryoso talaga kayo na gusto nyong malaman kung sino ang nasa likod. Agoy! Huwag nyo na po paikot-ikutin kasi ang taong bayan. Alam na po namin ang galawan dyan. At isa pa, uulitin ko po ito mga ka-action, no chacha or charter chins. Dahil, nako po, sabi ko sa inyo, sila lang ang makinabang dyan. Diba? Sasabihin nila economic provision lang. Naku po, pag mabago yan ang nasabing economic noong 1987 Constitution, kahit sabihin nyo pa na economic provision lang ang pinaka-major dyan, hindi nyo kami mapapaniwala. May gagawa at gagawa yan na hindi natin malalaman at masusurprise na lang ho tayo mga ka-action, mga kakamping. Kaya dapat nga lang po, wag nyo na po yan pagbigyan ng priority. Ang bigyan nyo ng priority yung kahirapan po kasi ang dami-dami nang naghihirap ng mga Pilipino. Yan, kayo-kayo na lang naman dyan, ang gusto lang naman dyan eh. Ang boses nyan, hindi na boses ng mga Pilipino na sinasabi yung People Initiative. Kung hindi boses na ng mga opisyal na gustong tumagal sa serbisyo, yan ang totoo dyan. Diba? Sa inyo mga ka-action, diba? Napakasimple lang. Kung gusto nila malaman ang totoo, ipatawag nyo ang nasabing nagpapirma at nagbibigay ng 100 pesos. Ngayon kung hindi nila sabihin, i-contempt nyo. Diba? Kayo mga ka-action, anong magiging suggestion nyo dito? Diba? Yun lang po muna ang latest update natin mga ka-action. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.